Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, Tuesday, September 16, 2025. Sa ngayon ay marami tayong binabantayang weather disturbance sa loob at labas ng PAR at malinaw na patuloy na nagiging aktibo ang ating karagatan. May dalawang low pressure system na sabay na nakita ngayong umaga. Ang una ay nasa layong 460 kilometro sa kanluran ng Coron, Palawan at ang ikalawa ay nasa 100 at 70 kilometro silangan hilagang silangan ng Juban, Sorsogon. Bukod dito ay may umiiral na easterlies na siyang nakakaapekto sa Northern Luzon. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa forecast weather conditions, asahan sa Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino at Nueva Vizcaya ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms. Ang mga buhos ng ulan ay maaaring tumagal at magdulot ng flash floods at landslides lalo na sa mga bundok at mabababang lugar. Sa Metro Manila, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, gayon din sa natitirang bahagi ng Visayas, makakaranas din ng pag-ulan at thunderstorms dulot ng trough ng low pressure area. Sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM at Soxargen, scattered din ang mga thunderstorms dulot ng southwest monsoon, habang sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, partly cloudy hanggang cloudy skies ang mararanasan na may kasamang isolated thunderstorms. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao naman, mga localized thunderstorms ang posibleng magdala ng biglaang pagbaha at landslide. Ayon sa Pag-asa, inilagay na sa alert status ang La Niña matapos makumpirma ang tuloy-tuloy na paglamig ng sea surface temperature sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Batay sa datos, may 70% tsansa na tuluyang mabuo ang La Niña mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taong 2025 at posibleng magpatuloy hanggang February 2026. Kapag nangyari ito ay tataas ang bilang ng tropical cyclones sa bansa at magiging malaki rin ang posibilidad ng above normal rainfall, kilala ang La Niña, sa pagdudulot ng mas madalas at mas malalakas na sama ng panahon tulad ng southwest monsoon, intertropical convergence zone, shear line, severe thunderstorms at low pressure areas. Ang kombinasyon ng lahat ng ito ay maaaring magdulot ng pagbaha at landslide sa iba't ibang rehiyon, kaya't napakahalaga na simula pa lang ay maging handa na ang lahat. Sa tropical cyclone forecast, gamit ang international weather models, ay ipinapakita ng GFS na ang bagong low pressure sa Bicol Region ay posibleng maging tropical depression anumang oras ngayong araw o bukas. Kung ito ay lalakas, kikilos ito pahilagang kanluran at magdadala ng mga malalakas na pag-ulan sa Northern Luzon bago dumiretso papuntang Taiwan area. Ngunit may isa pang mas malakas na bagyo na inaasahang papasok mula hilagang silangan at maaari nitong baguhin ang galaw ng unang sistema. Posibleng mag-recurve ito papuntang Vietnam kung sakaling magtagpo ang kanilang circulation. Sa European model naman, mas mababang direksyon ang ipinapakita at posibleng mahagip ang Northern Luzon. Dahil long-range forecast pa lamang ito, hindi pa tiyak ang magiging landfall or path ng mga sistemang binabantayan. Subalit hindi maitatanggi na pareho silang may potensyal na magdulot ng malakas na ulan at posibleng pinsala, kaya't napakahalaga na patuloy na mag-monitor ng mga update. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating channel. Sisikapin naming maihatid ang pinakabagong impormasyon para manatiling alerto at handa ang bawat isa. Lagi po tayong mag-ingat at maghanda dahil sa panahon ng mabilis na pagbabago ng klima, mas mabuting maging alerto.